perfect heart. Ano ibig sabihin ng perfect heart? Hindi po ang tao perfect. Pero ang mahal na Panginoon ay ina-acknowledge yung mayroong perfect heart. Pag sinabing perfect heart sa Biblia, laging nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Yun ibig sabihin ng perfect heart. Wala siyang inaasahan. Hindi siya umaasa sa kanyang sarili, umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yun ibig sabihin ng perfect heart sa Biblia. Huwag natin kalimutan yan. Umaasa palagi sa Diyos. Yun ibig sabihin ng perfect heart. The book of Habakkuk, Prophet Habakkuk, chapter 2, verse 4. Pakibasa. Habakuk Kapitulo 2, ang talata po ay 4. Narito, ang kaniyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng kaniyang pananampalataya. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng kanyang pananampalataya. Unawain natin mabuti ito, minamahal. Mahalaga to. Yung mga naglalakad-lakad, kindly, makinig kayo, minamahal. May mga naglakad-lakad pa sa likod, may kumakain pa dyan, minamahal. Nako. Dito natin i-focus ang ating time sa mga oras na ito. Dahil dito mo makukuha yung sekreto, paano malugod ang Diyos sa'yo. Pahalagaan natin ang pakikinig natin sa salita ng Diyos. O maaari, isulat natin yung mga talata at balik-balikan natin sa ating mga bahay. Bulay-bulayan natin. At siguradong bagay yan, bibigyan ka ng wisdom, karunungan ng ating malapilon. Karunungan na galing sa Diyos. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. So kung unawain natin yan, minamahal, ang proud daw na tao, yung proud na tao, ay hindi nagtitiwala sa Diyos. Yun pala yun. Kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, ang tingin sa atin ng malapinon, proud tayo. O palalo ang tingin sa atin. Yan, no? Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa Kanya, hindi tapat sa Diyos. Yung mga hindi nagtitiwala sa Kanya, ang tawag po sa atin ay palalo o proud. Proud ang tingin sa atin. They trust in themselves and their lives are crook, sabi ng Banal na Sulatan. Yung mga proud daw, ang tingin ng Diyos, so mga hindi nagtitiwala sa Kanya, ang tingin niya ay proud at hindi nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala sa kanilang sarili. Oh, kailan alam natin yan. Ang tingin ng Diyos sa mga hindi nananampalataya sa Kanya ay nagmamataas. Oh, tingin pala sa atin, pwede tayo nagtitiwala, nagmamataas. Sabihin natin, hindi naman ako nagmamataas eh. Pero ang tingin ng Diyos, ganon. Pag hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya lagi tayo magtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa yung mga kapitbahay natin nagtitiwala, yung mga nangyayari sa mundo, marami hindi nagtitiwala. Pero anak ng Diyos, kailangan natin magtiwala sa ating mahal na Panginoon. The just shall live by his faith. Ngunit ang matuwid, ayan, ngunit ang ganap, matuwid, sa ibang talata, matuwid. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng kanyang pananampalataya. So kabaligtaran lang yan. Pag hindi tayo matuwid, hindi tayo mabubuhay sa pananampalataya. Pero pag matuwid tayo, mabubuhay tayo sa pananampalataya. Lahat ng bagay, gawin natin na mayroong pananampalataya. At tandaan natin, ang ating malapinon ang may-ari ng lahat ng bagay. Palapakan natin ang ating malapinon. Amen? Oh, beloved Sir Melody,
Nag-sacrifice, ihatid lamang para daw sa krusada sa Bustos. Ano nangyari? Anong kapalit? Isa sa mga kapalit, ilang daan libo o milyon ng halaga ng bahay na mawawala. Pero dahil sa'yo nagtiwala, he gives sacrificially to the work of God. Ano nangyari? Yung bahay na masusunog ay hindi natuloy. Pinigilan ng Diyos ang sakuna. Ganun ang Diyos, minamahal. Magtanim ka na magtanim at yung pag-aani, sagana, napakasagana ng pag-aani na ibibigay ng ating malapit. Ganun po yan. James chapter 4, verse 6. Pakibasa. So tandaan natin, ang tingin ng Diyos sa mga hindi titiwala sa Kanya ay palalo. Halimbawa, hindi tayo nagtitiwala, ang tingin sa atin, palalo tayo. Di ba? Yan ang tingin sa atin eh. Kasi nga, hindi tayo nagtitiwala. Kailangan natin magtiwala. Pakibasa. James chapter 4, verse 6. Sa aklat ng Santiago 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, dadapwat nagbibigay ng biyaya sa mga pagkumbaba. Amen. But He giveth more grace. Wherefore He said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, na tapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sinasalansang pala ng Diyos yung mga natitiwala sa Kanya. So, nakita natin yung logic ng Word of God. Pag hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, ang tingin sa atin ng Diyos, palalo. Nagmamataas pala tayo, ang tingin niya sa atin. Pag hindi tayo nagtitiwala. Kaya anak ng Diyos, it is a must. You must believe the words of God. Sampalataya na natin, hindi sana pakiramdam natin. Hindi. Kahit na akala mo nalulugi ka, huwag mong tingnan yan. Sumampalataya tayo. Dahil ang Diyos mo, nakatingin, nagsisiyasat ng ating mga puso. Amen? Kailangan mayroon tayong perfect heart. Dalisay na puso. Si David, minamahal. Tao na katulad natin, nagkasala. Matuwid. Banal. Nagkasala. Pero nasa Biblia, the Lord restored David. Binalik si David sa presensya ng Diyos. Nagkasala siya na mabigat na kasalanan, ngunit siya ibinalik ng Diyos. Na-restore. Bakit? Minamahal, meron siyang dalisay na puso. Palapakan natin malapelo na, amen? Pakibasa. Psalms, ako na lamang. Psalms 23. Ano sabi dyan? Sundan natin naman sa inyong mga banal na kasulatan para marami po tayong maunawaan ng mga salita ng Diyos. Ano sa verse 1 sabi niyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Tama? Hindi natin mangailangan kasi ang Diyos natin, yan ang ating Pangulong Pastor. May mga pastor sa lupa, pero mayroong Pangulong Pastor. Sino yan? Our Lord Jesus Christ is the chief shepherd sa Biblia. Pangulong Pastor. Pag siya ang ating pastor, hindi tayo mangangailangan. Palakpakan natin, Panginoon. Hindi po tayo mangangailangan ng ano pa man. Everything you need is supplied. Lahat ng kailangan natin, provided. Bakit? Pastor natin siya. Kasi ang tungkulin ng pastor ay tingnan ang ikabubuti ng kanyang mga tupa. No? Yan ang duty ng pastor. The duty of the pastor is to look to the welfare of the flock. Ano ikabubuti ng kawan? Yan po ang
trabaho ng pastor. And our Lord Jesus Christ is our chief shepherd. Sabi niya, sana makita niyo yung talata niyan. Chief shepherd. May mga pastor tayo sa lupa, ating mga pastor. Di ba? Isa sa mga pastor sa lupa na tinawag ng Diyos. Pero meron tayong chief shepherd. Pinakapangulong pastor. Sino yan? Our Lord Jesus Christ is our chief shepherd. Amen? Pag siya ang ating pastor, hindi tayo mangangailangan. Look out niya lahat. Yung nga lang, susunod tayo sa pastor. Susunod tayo sa kanya. Gusto natin makita lahat ang ating kailangan natin sumunod sa kanya. Tingnan mo yung physical na pastor, yung pastor ng mga tupa, yung literal na pastor, di ba? Alaga siya ng mga tupa. Yung mga tupa, sunod na yun. Punta doon sa damuhan, doon sa tubig para uminom. Pero yung mga tupa na humiwalay, di ba? Humiwalay doon, hindi sumunod sa pastor. Ano nangyari? Kinatay ng lobo sa leon. The same is true in the spiritual matter. Pag hindi tayo sumunod sa mga Panginoon, nag-aabang na po ang kaaway para silain tayo. Kaya, we must follow our chief shepherd. Pakibasa. Unang Pedro, Kapitulo po 5, ang talata po ay 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Pagkahayag ng Pangulong Pastor, sino yan? Our Lord Jesus Christ, the chief shepherd. Pagkahayag, ibig sabihin, pagbalik niya, yung reward niya, dala-dala niya sa bawat isa sa atin. Magsisitanggap kayo na hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. Yung mga pagpapala dito, nasisira yan pansamantala lang yan. Pero pag pahayag na malapit, pagbalik niya dito, we will be receiving our incorruptible glory, reward na hindi nasisira. Ano yun? Kaligtasan, korona ng buhay, kaligayahan na wala hanggang sa piling ng ating malapino. Dito may kaligayahan din tayo, pero limited. Limitado ang kaligayahan natin sa lupa. Kahit dito, pa nagsasamba tayo, nadama natin ang banal na presensya sa malapinon, di ba maligaya tayo? Maligaya ba tayo kung nadama natin? Maligaya tayo. Pero maya-maya, pag uwi mo, mayroon mga asar sa'yo. Di ba? Kaya nababawasan naman ang kaligayahan mo. Di ba? May mangiinis sa'yo. May nakakatisod. Di ba? Kaya limitado. Pero pagdating ng Pangulong Pastor, wala nang limitasyon ang ating kaligayahan. Palapakan natin, malapay. Kasi nga, nasa lupa pa tayo kasi. Earth is not heaven. Remember, beloved brethren, earth is not heaven. Ang lupa ay nilangit. We are here because we are being processed by the Lord. Kaya tayo nandito kasi piniproseso tayo para makarating tayo doon sa unlimited joy, unlimited pag-blessing. Nandoon lahat, perfect. Kaya dito, hindi perfect ang ating buhay dito. Pero diyan ka susubukin. Diyan ka susubukin. Pagdating ng Pangulong Pastor, pag nakita na nagpapatuloy ka, kahit nadapa ka, bumabangon ka, minamahal, bibigyan ka ng hindi nasisirang kaluwalhatian. Purihin ang ating malapay. Sabi niya, balik tayo sa Psalm 23. Ang Panginoon aking pastor, hindi ako mangailangan. Ibig sabihin, pag sumusunod pala tayo sa kalooban ng Panginoon, wala tayong kakailanganin. Everything is provided. Tama ba? Inamahan? Kaya natin magsusumikapan, Lord, ano ba ang kalooban mo sa akin? Susundin ko kahit anong mangyari. Ganyan po ang ating paglilingkod. Kasi pag siya ang ating sinusunod, siya ang ating pastor, wala tayong kakailanganin. Lahat isusupply ng ating malapino. Pananampalataya, bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, kagalakan, kabutihan, kagandahang loob. Lahat yan mapupunta sa atin. Bakit? Kasi sumusunod tayo
sa ating mahal na Panginoong Hesus. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Diba? Sa Diyos, Tagalog. Kaniyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatubayan niya ako sa siping na mga tubig na pahingahan. Ito, magiging magaan ang buhay natin pag tayo sumusunod. He restored my soul. Sa Testamento. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Di ba? Na bumagsak man tayo, nanlamig ka man, nagkasala ka man, you will be restored. Ibabalik ka sa kanyang presensya. Bakit? Sumusunod kasi tayo sa kanya. Nagsisikap tayo sumunod. Kasi hindi po maiwasan yung buhay natin dito. Minsan madudulas ka eh. Di ba? Kasi nandito tayo sa maruming sanlibutan eh. Di ba? Para nakasuot ka ng damit. Nalakad ka, imaulan, maputik. Kahit anong ingat mo, madudumihan talaga ang damit mo. Kasi nga, nilalakaran mo, ay maputik. Ganun sa spiritual. Kahit anong ingat mo, minsan madudulas ka, madudumihan ka. Bakit? We are living in a fallen world. Pero, huwag kang susuko. Kahit nadumihan ka, tuloy ka. Bakit? May maglilinis sa'yo. You will be restored. He restored your souls. Nire-restore kapag restore siya. Yun ang trabaho ng ating chief shepherd. Bumagsak ka man sa negosyo, you will be bring back. You will be brought back to prosperity. Ibabalik ka sa pagpapala. Ganun ang Diyos eh. Mayroon kasi mga anak ng Diyos na pag nagkaroon ng mga problema, ayaw nang bumangon. Yan po ang gusto na, yan po natutuwa ang kaaway. Mahal. Lahat po sa Biblia, sina David, sina Solomon, sina Samson, mga greatest people, mga anointed people of God, and yet, bumagsak sila. Pero, nirestore sila ng Diyos. Palagpakan natin naman ang Panginoon. Amen? Lahat kaya ibalik. Nawala na pagpapala, kaya ibalik. Nawala na presensya ng Diyos, kaya ibalik. Nawala na kainitan sa paglilingkod. Nawala na pagkamatuwid. Kaya ibalik. Basta lagi kang susunod sa kalooban ng meron kang willing heart sa sumunod. Lord, gusto ko sa iyo sumunod ulit. Patawarin mo ako. Gusto ko bumalik sa iyo. Ganyan. Kaya na meron tayong pagpapakumbaba. Di ba? He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. The rod and the staff before me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Yeah, 5. Sabi niya, diretso na natin. Iyong pinaghandal ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Alam mo? Kahit daw maraming kahirapan, binibigay ang diablo, ang Diyos ay nagpo-provide. Palapakan natin malapay. Yung pa ibig sabihin niya, naghanda ka ng lamesa. Pag sinabi lamesa sa Biblia, pagkain ang pinag-uusapan. Kahit sa atin, di ba? Pag sinabi lamesa, pagkain pinag-uusapan. Kahit daw maghirap ang mundo, kahit ang kaaway, maraming gagawin para maghirap ang mga tao, but the Lord will provide abundantly in our table. Ngayon, ginagawa na yung, ang tracks, yung digital ID, nila mahal? Digital system, money system. Nandito na tayo. The digital money system is already implemented. It's now being implemented in Europe, in America. Andiyan na, unti-unti na. Ang diablo, ganun siya katuso, hindi binibigla. Inunti-unti. At sa ating bansa, isinabatas na yung digital money system. Natutupad naman ang sulatan na if you don't receive the mark of the beast, you cannot buy or sell anymore. Yan po ang digital money system. Pag hindi ka member dyan, hindi ka na makakabili. Hindi ka na makapaghanap buhay. Yan na po yan. Ang requirement ng digital money, digital ID system, o
CBDC, Central Bank Currency. Ilan ngayon? Pag hindi ka member dyan, hindi ka makakabili. At nandito na tayo sa huling panahon, minamahal. At ang requirement, bago ka maging member ng digital system, kailangan fully vaccinated ka. Napakalinaw sa Biblia. Nandito na ang mark of the beast, minamahal. And yet, many are just ignoring. Inignore na marami. We are already in the last days. Nandito na. Kaya ng Diyos, wala nang time para hindi ka tumuloy. Para mag-alaalanganin tayo, wala nang time. There's no time to change your mind. Go! Follow the will of God. Wala nang time. Kalooban na lang Diyos ng ating susundin. Araw at gabi. Wala nang time. Nasa huling mga oras na tayo. Hindi naman dapat tayo matakot. Halimbawa, maabutan tayo dito. Nandiyan ang digital ID system. Itong sinasabi natin sa inyo. Do not comply with the digital money system. Hayagan yan, minamahal. Kahit saan makarating, ipaglalaban natin yan. Hindi tayo lumalaban sa gobyerno. But, kung ang prinsipyo ng gobyerno ay labag sa prinsipyo ng Diyos, you have to stand with the Word of God. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? It is commanded in the Word of God that the Christians must obey the government. Pero may exception. Kung ang inuutos ng gobyerno, labag sa prinsipyo ng Diyos, tumayo ka sa salita ng Diyos. Yan ang malinaw sa balang sulatan. Vaccination is a deception of Satan. World Health Organization, puro daya lahat yan. Do not comply. Pero pag maganda sinasabi ng gobyerno, hindi labag sa salita ng Diyos, sumunod tayo, magpasakop tayo. Pero pag Diyos ang pag-usapan, Diyos ang masusunod. Walang sino man. Ganyan sa banal na kasulatan. Iyong pinaghandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Sino ang kaaway natin? Diablo. Sino ang gagamitin ng Diablo? Mga tao, mga unbelievers. Gagamitin sa mundo para ipitin tayo. Minamahal. Para magpatatak ka ng tatak ng hayop, tatak ng halimaw. Pipilitin ng mga tao lahat. At marami nang nadaya. Minamahal. Pero, ang pangako ng Diyos, bibigyan ka ng kasaganaan in the presence of your enemies. Kahit sa harap ng kaaway, kahit sa harap ng maraming diablo, minamahal, hindi ka pababayaan. You will be provided by the Lord. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan pa man. Kaawaan palagi. Pag tayo masunurin, tayo'y umiibig sa Panginoon, mahal. Puro kabutihan at kaawaan ang sasama sa atin. Sa lahat ng ating buhay, sa lahat habang tayo mabuhay, tayo'y kaawaan. Lagi nakasunod sa atin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang kaawaan. At tayo'y tatahan sa bahay ng Panginoong Mapakailanpan. Hindi ka mawawala sa gawain at higit sa lahat, hindi ka mawawala sa tunay na tahanan doon sa piling ng ating malapit. Bakit to may mga Christians na nawawala sa gawain? May tumatalikod? Minamahal? Dahil ang sarili po natin ang ating sinusunod. Yan po ang dahilan. Sinusunod po natin ang ating mga sarili. Kailangan sundin natin ang kalooban ng ating malapino. So, God resisted the proud, but give it grace unto the humble. Huling talata, Isaiah chapter 57, verse 15. Mga singers, please prepare. Sa aklat ng Isaiah 57:15.
Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob, nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. Pagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoon. Siya ang pinakamataas, sinananahan sa matayog. He lives in the very high and lofty place. Nandun siya sa pinakamataas na langit. Kasi yung langit kasi, ano yan eh. Mayroong first heaven, may second heaven, then the third heaven. The third heaven, the place where the throne of God is established. Kung saan ang trono ng Diyos, ang tawag po niya sa Biblia, third heaven. Yung first heaven, unang langit, itong nililiparan ng mga ibon. Yan po ang unang langit. Kung saan may hangin, di ba? Then mayroong second heaven. Masyadong mahiwaga yan. May second heaven. Nandyan yung mga fallen angels. Nandyan yung mga celestial bodies. Then the third heaven, kung saan ang trono ng Diyos. Si Pablo po sa Biblia, nakarating sa ikatlong langit. Sabi ni Pablo, nakarating sa ikatlong langit, dinala sa doon, at narinig niya yung mga salita ng anghel. Hindi niya maintindihan. Saan tayo pupunta? Doon sa ikatlong langit. Malapagan natin, Panginoon. Amen? Ito ang sinabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ang pangalan pala ng Panginoon ay banal. Kaya ang naglilingkod sa Kanya, kailangan mabuhay ng banal din. Minamahal. Banal ang pamuhay. Ano bang isip ng banal? Ang isip ng banal, walang isip na masama. Lagi nagtitiwala sa Diyos at nagtitiwala sa kapwa. Amen? Yan po ang banal. Hindi lang isip na masama sa kapwa. Amen ba? Minamahal? Yan po yung banal. Inisip palagi yung paano sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Punong-puno ng pakumbaba, yung mga banal, punong-puno ng humility. May pagpapala o walang pagpapala, pareho lang. Yun ang banal. Gamitin sa gawain o hindi, pareho lang. Bakit? Hindi tayo nililingkod sa tao, sa Diyos tayo naglilingkod. Palapakan natin, mahal na Panginoon, amen? Yan po ang mind ng banal. Yan ang palang matuwid. We don't think evil to others. Punong-puno tayo ng pag-ibig sa kapwa. Sa Diyos at sa kapwa. Kasi kung wala tayong pag-ibig sa kapwa, sabi ng Panginoon, kung hindi natin iibig ang kapwa natin, hindi tayo umibig sa Diyos. Malalaman daw na mahal natin ang Diyos kasi mahal natin yung kapwa natin. Amen? Yan sa Biblia. Sana makita nyo. Malalaman daw ng Diyos na mahal mo siya kasi mahal mo yung kapwa mo. Kasi paano, sabi naman sa Biblia, paano mo masasabi na mahal mo yung hindi mo nakikita? Eh yung nakikita nga, hindi mo mahal eh. Paano mo masasabi na mahal mo yung hindi mo nakikita? Kaya, malalaman ng mahal Panginoon, mahal mo siya because you love others. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan ng pangalan ni Banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Sabi naman, yan ang mahal na Panginoon. Bagaman siya napakataas, napakatayog ng kanyang kalagayan, and yet, kaya niya bumaba para i-revive yung mga may mababang kalooban. Kaya, ayaw ng Diyos na nang mabataas tayo. Ayaw niya. Ayaw niya. Kami, kahabagan sa mga bungang panahon mga pastor, nakapangaral kami dahil hindi sa kami marunong mangaral. Kami nakapangaral dahil kami sumunod sa kanyang banal na kalooban.
Kung mayroon man tayong karunungan na binigay, hindi galing sa atin. Bunga ng pagsunod, pagpakumbaba sa harapan ng ating malapit. Pag sinabi natin malapastor ng araw, sige, ano muna kayo? Tagalinis muna kayo ng CR. Linis kami, pero nangangaral lang kami. Ha? Pag uwi namin sa pastoral, asahin kami sa probinsya, tagalinis kayo, tagalaba kami ng basahan. Laba kami ng basahan. Hindi pwede. Pastor, preacher na ako. Papalalabhin mo ako. Hindi. Pag uwi namin, tagalaba kami ng basahan. Tagatapon ng basura. Bakit? Gusto ng Diyos, mapagpakumbaba lang tayo. Di ba? Hindi pwede. Magaling ka lang sa pulpito, magaling ka lang magsalita, pero kumusta ang application sa buhay mo? Pag mangangaral ka, kailangan marunong ka rin magpakababa. Palapakan natin panarapin noon. Diba? E sinabi maglinis, linis! Maghugas ng plato, hugas ng plato! Ganyan ang trabaho namin, minamahal. Kaya, lalo natuwa ang ating mga pastor sa amin. Sige, mga preacher, hindi na kayo preacher ngayon, ordained preacher na kayo. Nakita! Na tayo'y hindi nagmamataas. Pag sinabing tagalinis, tagalinis. Pero nangangaral na kami. Di ba? Ganon ang buhay namin, na mahal. Ganon ang Diyos kabait. Susubukin ka. Pero pag magpakumbaba ka, isang araw, lalo ka itataas ng ating malapit. God resisted the proud, but gives grace to the humble. James chapter 4, verse 6, ang Diyos ay sumasawata sa mga magmamataas, ngunit nagbibigay biyaya sa magpakumbaba. Kami ba'y nangaral dahil kami nag-aral? Hindi. Kami nangaral dahil sumunod kami sa kalooban ng ating malapit. Na tinuro ng ating malapastor. Walang Bible school sa pastoral house. Ang Bible school namin doon, hugasan na plato, tambak na basura. Yan aming Bible school. Walang makain, walang may suot. Yan aming Bible school doon. Alam naman na pastor ang Word of God? Galing-galing mo sa Biblia. Kumusta sa buhay mo? Are you humble enough to follow the will of God? Di ba? Kaya pinagpala tayo dahil ang nagturo sa atin, totoo talaga, nasugo ng ating mga pin. Kaya minamahal, He is the greatest restorer. Tawag restore. Yun nga lang, ang condition, we must be very, very humble. Lord, I am nothing. Wala akong magagawa. Ako'y sunod-sunuran lamang sa iyo. Pag ganyan ang attitude natin, minamahal, ang Diyos po, nagmamadali para pagpapalain ka. Yan talagang katotohanan. Totoo yan. Yung naglilingkod tayo na walang kapalit, yan ang hinahanap ng malapena. Di ba? Kung tayo'y nagbigay sa gawain, hindi tayo naghahanap kung saan gagamitin. Dahil yung binigyan mo, yung binigay, nilagay ng Diyos yan na nilagay ng sa Pangulo ng Mahal na Pastor, alam niya ang gagawin. Hindi yan sa sarili. Para sa lahat. Para sa kabubuti ng gawain ng ating malapit. Do not be hesitant as far as gawain ng malapit ng pag-usapan. Huwag kayong mag-alinlangan. Dahil lahat dito, transparent, walang nakatago. Yan ang gawain ng ating malapit.